Kabi-kabilaan ang mga bandalismo sa Lipa City ayon sa LGU. Ang Center Island nga sa Bypass Road sinulatan din. Nakatutok si Paul Hernandez. Ang hamak na pader dinruwingan at sinulatan ng kung ano-ano kahit pa nga ang Center Island hindi nakaligtas. Sakit na raw sa ulo ang hindi kaaya-aya sa paningin na bandalismong yan sa lungsod ng Lipa. Madumi pong tingnan siya. Kasi? Para pong nakakasira sa paligid, magandang paligid. Si City Councilor Attorney Gali Angeles nababahala sa paraming vandal signs sa iba't ibang lugar. Ipinapanukala niyang mas higpitan ng parusa sa mapapatunayang responsable sa pagba-vandalize. Wala sa bansa si Councilor Angeles para hingan sana ng detalye tungkol sa panukala niya. Pero sa isang post sa social media, nalulungkot daw siya sa umano'y pambababoy sa paligid. Nilalakad niyang taasan ng multa at paggawain ng community service ang mga nagba-vandalize. Sabi ng konseho sa Barangay Marawoy, may mga rumuronda naman daw na tauhan sa lugar. Ipinapalinis din naman daw ito, pero bumabalik lang daw ang mga nagba-vandalize na karamihan ay kabataan. Alam nila ang rota ronda ng mga peacekeeping force sa kanang tanod. Kapag alam nila, ay, hindi magro-ronda ang mga to, siguro na-timing sila ng pagkakataon talaga. Parang nakakabastos yung mga ginagawa nila na ganyan. May mga nahuhuli rin daw pero hanggang warning lang muna. Kaya malaking tulong daw kung isa sa batas sa lungsod ang mahigpit na kampanya kontra bandalismo. Hinihingan din ang pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang City Public Order and Safety o CPOS tungkol sa mga hakbang nila. Wala pa silang tugon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.